The human rights lawyer is running for a seat in Congress. Jokno is the first nominee of the Akbayan party list for the 2025 midterm elections. He was initially reported to be gunning for a senatorial seat for the third time. However, Jokno said getting to Congress is the most pragmatic option for him to forward progressive laws. Well, siguro yung numbers niya wala doon. So in order to crack the legislative branch, Congress is the best way because may laban siya sa Congress eh. Then from Congress, kung umokay siya doon, pwede siya mag-Senate. Under party list naman eh. Kasi Akbayan party list may base yan eh. Yes. Oo. At saka, sabi nga nila, ay, checky bum no more. So, ano na, Kiko bum na. So parang ano to, no? Maglalaban ang grupo ng Akbayan saka ng LP party list. Kasi party list na ng LP. Party list. Sila Laila de Lima, di ba? Yung liberal na, liberal party list. Maglalaban sila. So, I expected naman, actually before pa, naisip ko bakit hindi nilang tumakbo si Attorney Chel sa party list o kaya sa Congress kasi mas maganda ang laban. Lalaban ka lang doon sa distrito. Pag party list naman, lalaban ka lang sa a number of minority votes na kailangan mo lang ikuha eh. Kaysa Senate seat, 8 to 12 million votes ang kailangan mo dyan eh. Mas feasible, ika nga. Diba? Ito kung mag-Congress siya. Tignan natin. So dalawa na lang sa sa liberal guest candidates, dalawa na lang halos. Dalawa na lang sila. Si Kiko Pangilinan, tsaka si Bam Aquino. Pero si Kiko talaga sa Liberal Party Liberal siya. Party, oo. Diba? Si Senator Bam Aquino has his own party. Has his own party. Tawag dito, I forgot the name. Ang pangalan nun? Basta, alam ko yan. Para sa ang mga leader ng mga kabataan. Youth, diba? youth group, youth org. Yun. Pero yung alliances nila, doon pa rin sa Liberal. Doon pa rin sa liberal.